Natatanging yaman ni Noel sa buhay ang kanyang nag-iisang anak na si Neil. Bulaga. Simula nang iluwal ng araw sa mundo ang kanyang uniko iho, biglang nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng dahilan para maging masaya araw-araw sa kabila ng hirap na pinagdaraanan. Nagkaroon din siya ng inspirasyon na kayanin ang kahit anong trabaho para sa isang anghel na umaasa sa kanya. Huwag ka nang iiyak ka. Papa, I love you. Pero papaano kung itinadhanang maglaho sa kanyang harapan ang kanyang pinakamamahal na anak? Papaano kung tila unti-unting binubura ng isang karamdaman ang maamong mukha na madalas niyang panggigilan? Ipagpasalamat pa rin kaya ni Noel ang pagdating ni Neil sa kanyang buhay? May 8 taon pa lamang ang nakararaan, maihahalin tulad daw noon si Noel sa isang kabayo kung kumayon. Lahat kasi ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok niya. Mekaniko, helper, ganyan So po. parang ano kayo, all around kayo? Construction, opo. Lahat po ng trabaho, napasukan ko na po eh. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Nag-cruise ang landas ni Noel at ng babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Isang estrangherang naglayas sa kanilang tahanan ang pinatuloy muna ni Noel sa kanilang bahay dahil nahabag siya rito. Nung nag-develop na ako sa kanya, niligawan ko siya. Tapos yun na, sabi ng tinanong ko nanay ko, kung papayag ang nanay ko. Pumayag naman po. Yun, nagsama na po kami nun. Inspirado man si Noel na magbanat ng buto para sa kanyang ina at misis, hindi siya nakaligtas sa magiging biro ng tadhana sa kanya. Unti-unti kasing nagkaroon ng problema ang paningin ni Noel. Ang unang naramdaman niya raw ay pagkahilo. Para ka ako lumalabo na yung... Ito po, nauna yun eh. Nauna, kaliwa. Sabi ko ngayon sa mama ko, "Ma'am, pakitingnan mo nga yung mata ko, ba't parang akong malabo? May ano ba, may muta ba o ano?" Ganyan. Sabi niya, parang may puti. You know? Anong klaseng puti? Sabi niya, parang ano eh. Parang siyang ulap na di mo malaman na parang bulak na pagkanipis-nipis. Sabi niya gano'n. Ngunit binaliwala muna ni Noel ang iniindang sakit sa mata dahil may mas mahalagang magaganap sa kanilang buhay, ang pagdating ng kanilang unang supling na si Neil. Pero imbes na mas umayos ang samahan nilang mag-asawa, mas napadalas ang pag-aaway nila. Yung nawalan po ako ng trabaho, lalo po nalaging po siyang mainit ang ulo, nagiging selosa, ganyan. Kung lumalatay daw ang hagupit na kapalaran, ang mga sumunod na pangyayari sa kanyang buhay ang pinakamahapdi. Tuluyan ang nilayasan si Noel ng kanyang asawa. Naiwan sa pangangalaga ng ama ang nooy 3 taong gulang pa lamang na si Neil. Pumanaw din ang ina ni Noel, 2 taon na ang nakararaan. Hindi ano lang mo ba yun? Kung sa kanya napakadaling iwan ng anak, iwan ng anak, ako hindi ko po kaya yun. Kahit ano po mangyari, hindi ko po kaiiwanan ng anak ko. Mamamatay ako, sisiguraduhin ko pong buhay ang anak ko. Nasaan si Mama? Wala na po. Nasaan siya? Namayas na. Lumayas na. Opo. Anong naramdaman mo nung lumayas si Mama? Wala. Sanggol pa lang po ako. Hinanap mo ba siya? Hindi. Hindi. Ngunit ang pinaka-hindi raw matanggap ni Noel sa kanyang sinapit ay ang unti-unting paglaho ng kanyang paningin. Lalo na kung iisipin na may 4 na taong gulang na bata na umaasa sa kanya. Ano nga ba naman daw ang magiging kapalaran ng isang musmus na nasa pangangalaga ng isang bulag? Napakahirap. Dati po, kahit saan ko po gusto pumunta kasama yung anak ko,
wala akong kaba na ligtas ang pupuntahan namin. Na meron man delikado dyan, kaya kong iyan ang anak ko. Pero ngayon po, napakahirap na po sa akin. Sa ngayon po, pagdating po ng gabi, ayoko na po lumabas ng bahay eh. Kasi, hindi ko na po nakikita yung dadaanan. Isang mundong literal na walang kulay. Ito ang buhay na inabutan namin nang aming sadyain ang tahanan ni Noel. Nakasusulasok ang amoy dahil may isang hayop na namatay sa paligid na hindi naman malinis ni Noel dahil hindi niya ito makita. Mag-iisang taon na rin silang hindi nakakabayad ng upa sa bahay at isang taon na rin walang kuryente. Yung kandila na lang po, tuwing magsisindi po ako, kailangan po nakaganon. Kaya kadalasan po nasusunog po yung buko dito. Hindi ko naman po pwedeng ganyan. Kung posporo ang gamit ko, napapaso ako. Maging ang malinis na tubig ay naipagkait na rin ng pagkakataon sa mag-ama. Kaya naman biyayang maituturing nila ang malakas na ulan. Sa ganitong paraan, nakakapag-ipon sila ng tubig para magamit sa kanilang tahanan. Napaka-importante po sa akin ng anak ko. Yun nga po, kasi siya po nakapagbigay ng lakas sa akin eh. Dahil siya po ang inspirasyon ko. Ay, sardinas na ulamin mo? Ito. Ang kawalan ng paningin ni Noel ay ang kawalan din niya ng kakayanang makapaghanap buhay. Kaya naman ang pagkain sa hapagkainan nagmumula na lamang sa habag ng mga taong nakikisimpatya sa sinapit ng mag-ama. Ito ang hamon sa buhay ni Noel na minsan na niyang naisip sukuan. Hindi niya kasi kayang sikmurain ang daing ng anak sa tuwing umiiyak ito dahil sa matinding gutom. At ang naiisip niyang solusyon ang ipaubaya na lamang sa pangangalaga ng iba ang pinakamamahal na anak. Panahon na kumasaydi ko yung ipampong ko po yung anak ko sa mayaman para mabigyan po siya ng magandang kinabukasan. Pero bakit di mo ginawa? Hindi ko po pala talaga kaya eh. Mamamatay po muna ako siguro bago ako mawali sa anak ko. Kahit naman po yung anak ko eh, tinanong ko siya eh. Gusto mo na, kapaampon na lang kita. Kasi kung papayag siya, talagang susubukan ko rin po eh. Kung kaya ko siyang ibigay eh. Kaso po ayaw po ng anak ko eh. Sabi po ng anak ko sa akin, tanong sa akin, bakit mo ako pamimigay?